Hi guys! To this video, ayan, magluluto ako ng pansit dahil nga kagabi pa ako nag-crave ng pansit guys. Kaya naisipan ko magluluto ako ng pansit canton. Pero actually, gustong gusto ko talaga kainin is pansit bihon. Kaso nga lang, dahil nga ngayon ay gusto kong pansit canton kasi parang gusto ko siyang iulam sa kanin. Kasi mas masarap ang pansit canton iulam sa kanin. Kaya ayan na nga guys, maghihiwa na tayo ng ating mga sangkap na gagamitin. Ayan, mayroon tayo diyang carrots, mayroon tayong sayote, mayroon tayong bell pepper, at mayroon din tayo dyan sibuyas dahon at saka bagyo beans at tayo guys. Ayun, papaspasan na natin to guys. Madali na lang natin itong ating pagluluto dyan. Kasi kanina pa ako nag-iisip kung anong lulutuin ko, kung magmumolo ba ako o magluluto ako nitong pansit. Kasi nga, nagkikrave ako ng pansit ngayong araw at saka yung molo pansit din naman yun. Kaso lang dapat doon ay mayroong sabaw. At ayan na nga guys, malapit na akong tapos dyan sa paghiwa ng aking mga rekado. Syempre, ipiprepare na rin natin ang ating mga kawali doon. Paiinitin ko na habang nag-prepare ako nitong aking mga hinihiwang mga sangkap dito na ating gagamitin. At ayan, tapos na nga siya guys. Nahiwa na lahat itong ating gagamiting mga sangkap. At ayan, nag-init na ako. Nakapag-init na nga ako dyan guys ng kawali. At saka ilalagay lang natin itong karne muna ng walang mantika para sangkutsa lang muna natin ito sa tubig guys. Lagyan lang natin ito ng konting tubig at para kumulo ito, para hanggang sa magbago ang kulay. At pagkatapos ay lalagyan din naman natin sila ng mantika at konting asin guys, para kapag naluto na ito parang pinrito lang ang karne. At ayan na nga guys, nilagay na natin ang mantika at ayan na lang natin itong maluto. At nag-brown na nga ang karne guys. Sa tingin ko pwede na natin itong hanguin. Iset aside muna natin ito guys, itong ating pinritong karne. At ang natira nating mantika dyan, doon na rin natin iluluto ang ating mga gulay dyan guys. Ayan, ilagay na natin ang ating sibuyas, ang ating bawang dyan. At antayin lang natin na mag-brown ito ng konti. At saka natin ilalagay ang ating toyo. At ayan na nga guys, ilagay na natin ang ating toyo dito. Tatansyahin lang natin guys kung gaano lang kasi kadami ang sabaw. So kailangan tatansyahin lang natin ang toyo. At ang sunod natin lagay dyan, maglagay din tayo ng 2 kutsaritang oyster sauce. At yung sabaw ng pinagkuluan ng ating karne kanina, ipaghalo-halo lang natin hanggang sa pakuluin natin ito ulit. At saka natin ilalagay ang iba pang sangkap. At ayan na nga, ilalagay na rin natin yung ating mga gulay dyan guys. Ang una ko nga nilagay dyan ay ang ating chayote at ang carrots, pagkatapos ang bagyo beans. Kasi tatlo lang naman itong gulay na aking nilagay guys. At saka sa tingin ko kulang pa yung alat nito, kaya nilagyan ko pa siya ng patis. Kasi pag nagluluto ako ng pansit, hindi na ako guys naglalagay ng asin sa lahat. Kunti lang asin nilagay ko, sa karne ko lang nilalagay para magkaroon siya ng lasa. Halos nilagay ko talaga ay patis lang. At ayan, pinalitan ko nga dyan yung kawali guys, kasi ang itim-itim ng kawali para nasusunog siya sa sobrang lakas ng apoy. Kaya pinalitan ko ng isang kawali para medyo importante tayo sa pagluluto. At ayan na nga guys, nilagay ko na nga dyan ang ating canton. So sa tingin ko ay konti lang talaga yung sabaw na ating naitira kanina. So kulalagyan lang natin yan ng konti mamaya dyan para maluto talaga yung ating canton. Kasi medyo matigas ito guys kapag konti yung sabaw, itong canton na ating nabili. Kaya ayun, hayaan na lang natin at halo-haluin ko lang dyan. Ayan nga, nadagdagan ko na dyan yung sabaw guys, hindi ko na pinakita. So ayan, ibababad lang natin, pakuluan lang natin hanggang sa maluto talaga itong canton. Kapag naluto na, tsaka ko na lang paghalo-haluin yung mga nailuto na nating mga sangkap. At ayan, sa tingin ko kulang pa talaga yung alat guys, kaya dinagdagan ko siya ng konting patis pa para. At nagdagdag na rin ako dyan ng konting paminta para magkaroon ng konting anghang. At pagkatapos nga dyan guys, naluto na rin yung pansit, natuyo na rin halos yung sabaw. Kaya nilagay na rin natin yung ating mga niluto kanina na nagulay. Kaya ayan, halo-haloin na lang natin. Diba ang sarap tingnan guys? At isusunod na rin natin dyan yung ating pinritong karne guys. Ayan, yung ating niluto kanina na pork. Ayan, ilalagay na rin natin para kompleto na yung ating sangkap. At ayan, mamaya-maya lang dyan guys ay pwede na nating ihain yan at pwede na nating kainin. Sigurado, solved na naman ang tanghalian ko ngayong araw dahil mag-isa lang ako talaga dito sa bahay. So hindi ko alam kung madatihan ba ito ni RR dahil kapag may pumunta dito mamaya, I'm sure pang merienda yan. Ayan.
At ayan na nga guys, sure na yan, luto na yan. At ayun, halina, kakain tayo, ihain na natin at para matikman na yan. Ayan. Kung makikita niyo, ang sarap-sarap niyang tingnan guys. So parang napaka-colorful niya. Sigurado kapag masarap tingnan nga daw, syempre mas masarap din kain. Guys, ito na yung niluto kong pansit. O, ayan o. Yan. Mag-isa lang ako ngayon. Kaya hindi na ako magra-rice. Ito na lang yung kakainin ko. Kaya ayan, tikman natin. Itong karne ah. Sarap. Kasi mabubuhay ako ng pansit, almusal, tanghalian. Kaya pag masarap yung pagkaluto. Sarap talaga. Pansit. Kain tayo.